Isang baryo sa Zamboanga del Norte, kilala ang isang lalaking si Mang Dado, isang matandang lasenggero. Tuwing gabi, makikita mo siyang nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw sa may kanto, may hawak na bote ng gin at sigarilyo. Madalas lasing, madalas din nagmumura at nangaaway ng mga dumadaan. Ngunit higit sa lahat, may isang usap-usapan tungkol sa kanya na hindi siya basta tao. Ayon sa matatanda, noong kabataan pa raw ni Mang Dado, may nangyaring kakaiba. Isang gabi raw habang nagiinuman sa liblib na lugar, bigla na lang siyang nawala. Kinabukasan bumalik siyang para bang walang nangyari, pero mula noon, nag-iba ang ugali at anyo niya. Ako si Rico, isang call center agent na tuwing gabi umuwi. Malayo ang trabaho ko sa lungsod at minsan inabot na ako ng madaling araw bago nakakauwi sa baryo namin. Palagi kong nadadaanan ang kanto kung saan nakaupo si Mang Dado. Isang gabi, habang naglalakad ako, naamoy ko agad ang matapang na halimuyak ng alak. Nakita ko siya roon, pasuray-suray, nakatingin sa akin na parang hayop. "Pare, inom ka muna," alok niya sabay taas ng bote. Umiling ako. "Pasensya na, Mang Dado, may pasok pa bukas." Ngumisi siya at doon ko napansin na kakaiba ang mga ngipin niya, mahahaba at matutulis, parang hindi na normal. Ngunit dahil madilim at mahina ang poste, inisip ko na baka guni-guni ko lang dala ng pagod. Pagkalampas ko sa kanya, nakarinig ako ng kaluskos. Paglingon ko, wala na siya sa ilalim ng poste. Naglakad ako ng mas mabilis. Ngunit naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko at ang mabigat na yabag na sumusunod. "Hindi ka dapat maglakad mag-isa ng ganitong oras," bulong niya. Mula sa dilim, lumitaw siya, hindi na tao. Ang balat niya ay nangingitim, ang matay nagliliyab na dilaw, at ang mga kuko'y tila pangilalim na handang manlalapa. Ang lasing na tawa niya ay naging malalim na halakhak, parang boses ng hayop at tao na pinagsama. Nabitawan ko ang bag ko at tumakbo. Habang tumatakbo, naririnig ko ang pakpak na pumapagaspas sa likod ko. Tumingala ako at doon ko nakita, hindi lang siya naglalakad, kundi lumilipad. "Rico, matagal na kitang inaamoy. Ngayon ikaw ang pulutan ko," sigaw niya. Humahangos akong pumasok sa lumang kubo ng lolo ko sa gilid ng daan. Doon, naalala ko ang mga bili ng matatanda. Ang aswang ay takot sa bawang at asin. Agad kong sinilaban ang lamparang may langis at hinagis sa may pintuan, sabay kuha ng isang garapon ng asin. Pilit niyang pinapasok ang sarili niya sa kubo. Ang pintuan ay umuuga habang binabangga niya, kasabay ng nakakabinging halakhak. Nang bumukas ang kalahati, agad kong isinaboy ang asin sa kanya. "Arg!" sigaw niya habang nag-iiyak ang balat niyang parang tinutupok ng apoy. Nag-uurong sulong siya, pilit na lumalapit pero muling umatras nang dumampi ang asin sa kanyang balat. Nang umaga, nagising ako sa loob ng kubo. Akala ko'y bangungot lang ang lahat, ngunit nakita ko sa labas ang basag na bote ng gin at mga bakas ng dugo na patungo sa masukal na gubat. Kinabukasan kumalat ang balita, si Mang Dado raw ay hindi na muling nakita sa baryo. Ngunit tuwing hating gabi, may ilan pa ring nakakarinig ng kalabog ng bote at halakhak ng isang lasing na tila nanggagaling sa dilim. At mula noon, tuwing may makakasalubong akong lasenggero sa kanto, hindi ko na basta nilalampasan. Dahil hindi ko alam kung alak lang ba ang hanap niya o baka dugo ng tao ang tunay niyang iniinom.